Isipin na narating mo ang pagtatapos ng iyong buhay at saka mo lamang napagtanto na ilang dekada kang naghabol sa mga bagay na hindi naman nagdulot sa iyo ng kapayapaan. Kadalasan, ang mga namumuhay sa ganitong paraan ay nagiging mapait, binabagabag ng panghihinayang, pagkabalisa at kalungkutan. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na may mga sinaunang aral na makakatulong sa iyo upang maiwasan ang ganoong kalunos-lunos na kapalaran? Mga aral na napatunayan ng isa sa pinakadakilang emperador ng kasaysayan, si Marcus Aurelius, na sa kabila ng pamumuhay sa tuktok ng kapangyarihan ay naunawaan na ang tunay na tagumpay ay ang pagdaig sa sarili. Si Marcus Aurelius ay hindi lamang isang emperador ng Roma noong ika-2 siglo, isa rin siyang pilosopong stoiko na sa kabila ng pagharap sa mga digmaan, pagkawala ng mahal sa buhay at patuloy na panggigipit ng pamamahala sa isang imperyo ay nag-iwan ng mga aral na walang hanggan. Ang mga aral na ito kung isa sa buhay ay maaaring maghatid sa sinuman sa isang buhay na puno ng katahimikan at kaganapan. Ngayon ay matutuklasan mo ang lahat ng mga aral na humahantong sa ganap na kaligayahan. Ngunit babala, kung hindi mo isasagawa ang mga tatalakayin natin, maaring matapos ang buhay mo tulad ng karamihan, nakakulong sa mga pagkadismaya, bugso ng damdamin at panghihinayang. Gayunpaman, kung mananatili ka sa akin hanggang sa huli, mauunawaan mo kung paano baguhin ang iyong buhay mula sa loob, tulad ng ginawa ni Aurelius halos 2,000 taon na ang nakalipas. Ang pagkontrol sa ating mga emosyon ay marahil ang pinakamalaking hamon na kinakaharap natin araw-araw. Sikat na sinabi ni Marcus Aurelius, "May kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Alamin mo ito at makakahanap ka ng lakas." Ang sipin na ito ay naglalaman ng diwa ng pagkontrol sa emosyon. Hindi natin pinipili ang nangyayari sa mundo, ngunit pinipili natin kung paano tayo magre-react. Ang problema ay ang karamihan ng tao ay nabubuhay na naniniwalang kabaligtaran. Sinusubukang kontrolin ang mga bagay na nasa labas ng kanilang abot at nakakalimutan na ang tunay na labanan ay nasa loob. Sa pang-araw-araw na buhay, ito ay ipinapakita sa mga napakasimple ngunit mapanirang paraan. Isipin ang isang taong nawawalan ng kontrol sa trapiko, nakikipagtalo dahil naharang ang daan, o dinadala ang galit mula sa isang insidente sa buong maghapon. Ang ganitong reaksyon ay karaniwan na tila maliit lamang, ngunit nagnanakaw ito ng kapayapaan, nakakaapekto sa pagiging produktibo at maging sa mga relasyon dahil ang pasanin na ito ay madalas na nadadala sa bahay. Isa pang madalas na halimbawa ay nangyayari sa trabaho. Isang boss ang nagbibigay ng puna at sa halip na magnilay, ang tao ay nagpapadaig sa emosyon. Sumasagot ng agresibo o nagtatago ng sama ng loob sa loob ng ilang linggo. Nasisira nito ang relasyon at lumilikha ng nakakalason na kapaligiran na maaaring maiwasan sa isang simpleng pagsasanay sa panloob na pagkontrol. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral na ang mga taong nakakapaglinang ng kakayahang isaayos ang kanilang mga emosyon ay namumuhay ng mas balanse at mas malusog. Ipinapahiwatig ng agham na ang pagpipigil sa sarili ay konektado sa mas mababang antas ng pagkabalisa at depresyon at nag-aambag din sa mas matatag na relasyon sa lipunan. Sa madaling salita, ang ipinraktis ni Marcus Aurelius 2,000 taon na ang nakalipas ay pinatunayan na ngayon ng modernong psikolohiya. Kapag tinitingnan natin ang mga kilalang personalidad, napagtatanto natin kung gaano kalaki ang epekto ng pagkontrol na ito. Ilang celebrity sa kabila ng katanyagan at yaman ang nakita ang kanilang buhay na gumuho dahil hindi nila nakontrol ang kanilang mga bugso ng damdamin. Ang kaso ni Britney Spears ay naging kilala sa buong mundo.
Sa kabila ng pagiging pambihirang talento, ang kanyang kawalan ng kontrol sa ilang sandali ay humantong sa pagbagsak ng emosyon na hindi lamang nakasira sa kanyang imahe, kundi pati na rin sa kalidad ng kanyang personal na buhay. Ang halimbawang ito ay nagsisilbing babala na kung walang pagpipigil sa sarili, anumang panlabas na tagumpay ay mabilis na mawawala. Ngayon, isipin naman ang isang tulad ni Keanu Reeves na humarap sa napakasakit na pagkawala, kabilang ang mga trahedya sa pamilya at isang karerang puno ng pagsubok at tagumpay. Maaari sana siyang nagpatalo sa galit, pagkadismaya at kawalan ng pag-asa. Sa halip, pinili niya ang katahimikan, pagiging simple at pagpipigil sa sarili. Ang kanyang kalmadong pag-uugali sa buhay ay hinahangaan na ngayon sa buong mundo. Ipinapakita niya na kahit sa harap ng pinakamalupit na sitwasyon, posible pa ring mapanatili ang panloob na kapayapaan. Kaya, paano mo ito isasagawa sa praktikal na paraan? Kapag may lumitaw na nakaka-stress na sitwasyon tulad ng pagtatalo sa pamilya o problema sa trabaho, ang unang hakbang ay huminto at huminga ng malalim. Ang simpleng pagkilos na ito ay binabawasan ng tindi ng emosyon at nagbibigay ng oras para manaig ang katinuan. Isa pang mabisang gawi ay ang isulat ang iyong mga nararamdaman sa papel sa halip na agad itong ilabas sa iba. Ang teknik na ito na ginamit din ni Marcus Aurelius nang isinusulat niya ang kanyang mga kaisipan ay tumutulong na ayusin ang isip at gawing pagninilay ang emosyon. Isa pang praktikal na paraan ay ang isipin ng maaga ang posibleng mga negatibong sitwasyon. Halimbawa, bago umalis ng bahay, asahan na maaaring may trapiko, na maaaring may maging hindi maganda ang pakikitungo o na hindi maaaring mangyari ang araw ayon sa plano. Ang gawaing ito na kilala bilang paghahanda sa mga pagsubok ay ginamit ng mga Stoiko upang bawasan ang emosyonal na epekto ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kapag naghahanda ka sa loob para sa kung ano ang maaring magkamali, maiiwasan mo ang pagkabigla ng mahuli sa di inaasahang pagkakataon at mapanatili ang higit na balanse. Ang pagkontrol sa emosyon ay hindi nangangahulugang magiging manhid o huminto sa pagdama. Ito ay nangangahulugan lamang na hindi magiging alipin ng mga ito. Hinarap ni Marcus Aurelius ang mga digmaan, sakit, pagtataksil sa politika at gayunpaman ay nagawang makapagsulat ng mga pahinang punong-puno ng katahimikan. Kung siya, sa gitna ng kaguluhan ng pamamahala ng isang imperyo ay nakapaglinang ng gayong panloob na kapayapaan, tayo rin ay makakapagsanay sa ating sarili upang harapin ang mga modernong hamon, maging pinansyal, propesyonal o pangrelasyon. Ang landas tungo sa ganap na kaligayahan ay nagsisimula dito sa sandaling maunawaan natin na hindi natin kailangang automatikong mag-react sa lahat ng nangyayari sa atin. Kapag nagiging amo tayo ng ating isip, ang mundo ay hindi na magiging isang palaging banta at nagiging entablado lamang kung saan natin isinasagawa ang tunay na kalayaan, ang kalayaang pumili kung paano mamuhay sa bawat sandali. Lubos na batid ni Marcus Aurelius na ang buhay ay maikli at hindi tiyak. Patuloy na isinusulat niya ang mga paalala ng kamatayan para sa kanyang sarili. Tulad ng sinabi niya, "Huwag kang mamuhay na para bang may 10,000 taon ka pang bubuhayin. Nasa pintuan mo ang kamatayan. Habang nabubuhay ka, habang kaya mo maging mabuti, ito ay hindi lamang isang pilosopikal na palamuti, kundi isang paraan upang manatiling nakatuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang problema ay ang karamihan ng tao ay nabubuhay na para bang mayroon silang walang hanggang panahon. Ipinagpapaliban ang mga pangarap, ipinagpapaliban ang mga desisyon, at sinasayang ang mahahalagang araw sa mga walang kabuluhang bagay. Sa mundo ngayon, mas lantad pa ang ugaling ito.
Ilang tao ang nagsasabing magsisimula silang alagaan ang kanilang kalusugan sa susunod na Lunes, na maglalaan sila ng mas maraming oras sa pamilya kapag naabot na nila ang mas matatag na pinansyal, o na mamumuhay lamang sila ng tunay kapag naabot na nila ang isang tiyak na layunin. Ang ugali ng pagpapaliban ay madalas nagiging isang pattern sa buhay. Ngunit ang bukas ay hindi kailanman garantisado. Ilang kakilala na ang hindi inaasahang pumanaw na nag-iiwan ng hindi natapos na mga plano at hindi nasambit na panghihinayang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na sa pagtatapos ng kanilang buhay, ang karamihan sa mga pagsisisi ng tao ay nakaugnay sa kung ano ang hindi nila nagawa. Kinukumpirma nito ang naunawaan na ni Marcus Aurelius. Ang tunay na trahedya ay hindi sa pagkabigo, kundi sa hindi tunay na pamumuhay. Isipin ang isang taong gumugol ng 40 taon sa isang walang saysay na trabaho, naghihintay lamang ng pagre-retiro para sa wakas ay mag-enjoy sa buhay. Kadalasan, kapag dumating ang sandaling iyon, hindi na pinapayagan ng kanilang kalusugan o naubusan na lamang ng oras. Isang kapansin-pansing halimbawa kung gaano nakakapinsala ang ilusyong ito ay si Amy Winehouse. Isang artistang may pambihirang talento, namuhay siya ng magulo na parabang walang hanggan. Binaliwala niya ang mga senyales na kailangan niyang alagaan ang sarili. Marahil naniniwala na magkakaroon siya ng panahon para makabawi sa bandang huli. Hindi dumating ang panahong iyon at ang kanyang karera at buhay ay trahedyang naputol. Sa kabilang banda, may mga taong ginamit ang kamalayan sa pagiging may hangganan bilang panggatong para mamuhay ng masigla. Sikat na sinabi ni Steve Jobs na ang pag-alala na malapit na siyang mamatay ang pinakamahalagang kagamitan niya sa paggawa ng malalaking desisyon. Pinigilan siya nito na mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Ito ang persepsyon na humantong sa kanya upang lumikha, mag-innovate at kumuha ng mga panganib na nagpabago sa mundo ng teknolohiya. Sa pagpapaalala sa sarili araw-araw ng kanyang sariling mortalidad, nakahanap siya ng kalinawan upang kumilos. Ang pagdadala ng pilosopiyang ito sa praktikal na buhay ay nangangahulugang matutong pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Sa halip na mag-scroll sa screen ng telepono ng ilang oras, piliin mong gamitin ang oras na yon upang makipag-usap sa mahal mo. Alagaan ang iyong katawan o mag-aral ng isang bagay na matagal mo nang gustong matutunan. Nangangahulugan din ito ng pagtigil sa pamumuhay lamang para sa hinaharap at paghahanap ng kagalakan sa maliliit na bagay ngayon, maging ito ay isang payapang almusal, isang simpleng paglalakad o kahit ilang minuto ng katahimikan. Isa pang praktikal na paraan upang isagawa ang aral na ito ay ang magkaroon ng ugali ng pang-araw-araw na pagninilay. Bago matulog, tanungin ang sarili, kung ngayon ang huling araw ko, namuhay ba ako ng makabuluhan? Ang simpleng gawaing ito ay ganap na mababago kung paano natin nilalapitan ang ating mga pagpili. Sa pagkilala na ang bawat araw ay isang natatanging regalo, sinisimulan mong bigyan ng prioridad ang kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi lang ang tila apurahan na buhay si Marcus Aurelius na napapalibutan ng kamatayan, maging sa mga labanan o sa mga epidemya na sumira sa imperyo. Alam niyang ang bawat araw ay maaaring kanyang huli at gayunpaman o tiyak dahil dito, isinulat niya ang kahalagahan ng pamumuhay ng may kabutihan at layunin. Sa ating modernong panahon, hindi tayo lumalaban sa mga digmaan tulad ng sa kanya. Ngunit nahaharap tayo sa tahimik na labanan tulad ng stress, pagmamadali, at ang ilusyon na laging may panahon. Ang kamalayan sa pagiging maikli ng buhay ay nag-aanyaya sa atin na lumabas sa autopilot at mamuhay ng mas totoo at mas malalim.
Kapag naunawaan natin na ang bukas ay hindi garantisado, nababago ang ating mga prioridad. Kung ano ang dating tila apurahan, tulad ng pagtugon sa puna, sa social media o pagkainis sa isang pagkaantala, ay nagiging walang kabuluhan. At ang dating ipinagpapaliban tulad ng pagyakap sa isang anak, pagbisita sa mga magulang, paghingi ng tawad o simpleng pasasalamat ay nagiging prioridad. Ang buhay ay nagbabago kapag sinimulan nating tingnan ang bawat araw bilang natatangi at hindi na mauulit. Dito mismo matatagpuan ang tunay na kalayaan, hindi sa pagkakaroon ng mas maraming oras, kundi sa pagkaalam kung paano lubusang gamitin ang oras na nasa atin na. Tinuturuan tayo ni Marcus Aurelius na ang pagiging mulat sa ating mortalidad ay hindi imbitasyon sa takot, kundi isang imbitasyon upang mamuhay ng may tapang, kalinawan at pasasalamat. Kapag nagising ka sa katotohanan ito, sinisimulan mong pahalagahan ang bawat sandali bilang regalo at mas mapapalapit sa isang malalim na kaligayahan na hindi nakadepende sa kung gaano karaming oras ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo pipiliing gamitin ang oras na nasa iyong mga kamay na. Sumulat si Marcus Aurelius, katatawanan ang hindi pagtalikod sa sariling kasamaan, ngunit ang pagtangka namang talikuran ang sa iba. Ang pagninilay na ito'y naglalantad ng kawalang saysay ng pag-aalala sa opinyon ng iba. Mas nagdurusa ang karamihan sa iniisip nilang hatol ng kapwa kaysa sa tunay na nangyayari. Ang patuloy na bigat ng pagtingin ng iba ay umaagaw ng kalayaan. Kaya maraming buhay ang nauuwi sa paghahabol ng pagtanggap na kailanmay hindi magiging sapat, sa halip na paghahanap sa sariling katotohanan. Sa tunay na buhay, nahahayag ito kapag ang isang tao'y binibitiwan ang pangarap dahil sa pangamba sa batikos, kapag binabago niya ang kanyang pananamit para lang makasunod sa pamantayan, o kapag gumagastos siya ng hindi naman niya kayang ilabas para lang ipakita ang kanyang katayuan sa lipunan. Nabubuhay tayo sa panahong agaran ng paghahambing. Sa pagbukas pa lang ng social media, bumubungad na ang mga larawan, paglalakbay, tagumpay at ngiti ng iba, at ang epekto'y halos agad. Isang pakiramdam na ang sariling buhay ay kulang o hindi sapat. Ang kaso, hindi ipinapakita ng paghahambing na ito ang buong katotohanan. Piling mga larawan lamang ang inilalabas nito na kadalas ay huwad, dahilan para milyon-milyong tao ang makaramdam na sila'y laging kapos. Kinumpirma ito ng kamakailang pag-aaral. Ang mga taong labis na gumugugol ng oras sa social media ay nagpapakita ng mas mataas na porsyento ng kawalang kasiyahan, kawalan ng seguridad at maging depresyon. Ito'y nangyayari dahil itinuturing ng utak na totoo ang mga paghahambing na ito na nagbubunga ng walang humpay na pakiramdam ng pagiging hamak. Ang nakapagtataka ay kahit alam nating inedit at sinala ang mga buhay na nakikita online, mahirap pa ring makawala sa bitag ng paghuhusga ng iba. Sa ating kasaysayan, may mga halimbawa tayo kung paano makapaninira ng buhay ang ganitong pagkakulong. Si Robin Williams, isa sa pinakadakilang henyo ng komedya at minamahal ng milyon-milyong tao, ay gayunmay nakipagbuno sa matitinding personal na laban. Sa kabila ng lahat ng pagkilala, naging napakabigat ang pasanin ng paghahanap ng pagtanggap at ang pangangailangang matugunan ang inaasahan ng iba. Ang kanyang trahedya ay nagpapakita na ang pagpapahalaga mula sa labas ay hindi kailanman sapat upang punan ang panloob na kawalan kung ang isang tao ay hindi makahanap ng kapayapaan sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, may mga nakaka-inspire na halimbawa ng mga taong piniling kumawala mula sa pagkaaliping ito. Ang rapper na si J. Cole, sa kasikatan ng kanyang karera, ay piniling lumayo sa social media at talikuran ang walang humpay na paghahanap ng pagtanggap ng publiko.
Sa halip na mamuhay para sa kasikatan, inilaan niya ang sarili sa isang mas simple at mas tunay na pamumuhay. Inuuna ang kanyang kapayapaan kaysa sa paghahabol ng papuri. Ipinapakita niya na posible ang mamuhay ng malaya kung nauunawaan ng isang tao na ang opinyon ng iba ay hindi batayan ng kanyang pagkatao. Ang paggamit ng aral na ito sa pang-araw-araw ay nangangahulugang simulang kumilos ng higit pa ayon sa kung ano ang tama para sa iyo kaysa sa inaasahan ng iba. Makikita ito sa pinakasimpleng sitwasyon tulad ng pagpili ng propesiyong tunay na nagbibigay kabuluhan, kahit hindi ito ang pinakamataas o pinakaprestihiyoso, o pagtanggi sa mga imbitasyong hindi akma sa iyong buhay. Sa halip na tanggapin lang para hindi makasakit ng damdamin ng iba, nangangahulugan din ito ng pagpigil sa paghahangad na magpasikat para lang may patunayan sa kahit kanino. Kapag natuto kang sukatin ang sarili sa sariling pamantayan, madidiskubre mo ang kalayaang hindi kailanman maibibigay ng pagtanggap mula sa labas. Isang praktikal na ehersisyo na makakatulong ay obserbahan ang iyong sariling pag-iisip sa tuwing lumilitaw ang kagustuhang mag-post ng anuman para lang makalikha ng impresyon. Tanungin ang sarili, ibinabahagi ko ba ito dahil mahalaga ito sa akin o dahil gusto kong may patunayan sa iba? Ang simpleng pagninilay na ito'y makakapagpagaan na sa bigat ng pangangailangan ng kumpirmasyon. Isa pang kapakipakinabang na gawain ay ang maglaan ng bahagi ng araw ng walang social media para maranasan kung paano mamuhay ng walang humpay na paghahambing. Ang maliit na pagtalikod na ito'y nakakalikha na ng espasyo para sa isip upang mas makatuon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Hinarap ni Marcus Aurelius ang napakalaking panggigipit bilang emperador ng isa sa pinakamalaking imperyo sa kasaysayan, sentro ng batikos, inaasahan at paghuhusga mula sa libu-libong katao. Gayunmay naunawaan niya na ang tunay na kaaway ay hindi nasa labas, kundi nasa loob. Sumulat siya sa kanyang sarili bilang paalala na ang opinyon ng iba ay hindi makakaagaw sa kanyang kapanatagan dahil ang mahalaga ay ang mamuhay ng may kaisa sa kanyang sariling konsyensya. Ito ang sentro ng lahat. Gaano man karaming tinig mula sa labas ang sumubok na impluwensyahan ka, kung malinaw sa iyo ang iyong mga prinsipyo, walang makakayanig sa iyo. Kapag nakawala ka sa paghuhusga ng iba, madidiskubre mo na mas magagaan ang buhay. Ang mga desisyon ay ginagawa batay sa panloob ng mga pagpapahalaga, hindi sa paghahabol ng papuri. Nagdudulot ito hindi lamang ng kapayapaan, kundi pati na rin ng pagiging tunay, dahil ang pamumuhay ng ayon sa sariling katotohanan ay isa sa pinakadakilang hakbang tungo sa ganap na kaligayahan. Sinabi ni Marcus Aurelius, "Kung hindi tama, huwag mong gawin. Kung hindi totoo, huwag mong sabihin." Ang pahayag na ito ang buod ng isa sa pinakamalalim na prinsipyo ng Stoicism. Ang ganap na kaligayahan ay nakakamit lamang kapag ang ating mga kilos ay umaayon sa kabutihan. Ibig sabihin nito ay mamuhay ng may integridad, na may kaisa sa kung ano ang alam nating makatarungan at totoo. Ang problema, madalas na pinipili ng tao ang madaling daan. Nahuhulog sila sa tuksong ipagkanulo ang sariling prinsipyo para lamang sa pera, kasikatan o pagkilala. Ang di maiwasang resulta ay isang panloob na kawalan na hindi kayang punan ng lahat ng panlabas na tagumpay. Sa totoong buhay, nahahayag ito kapag ang isang tao'y tumatanggap ng trabaho para lamang sa sweldo kahit nasalungat sa kanyang pinaniniwalaan, o kapag pinananatili niya ang isang relasyon para lang sa paimbabaw na anyo kahit alam niyang wala ng katotohanan o respeto rito. Ang mga pagpipiliang ito'y tila mabilis na solusyon, ngunit lumilikha sila ng tahimik na pasanin sa isipan. Maaaring nakangiti ang isang tao sa publiko,
Ngunit sa loob niya, dinadala niya ang pakiramdam na nabubuhay siya sa kasinungalingan. Ito mismo ang kawalang kaisa na unti-unting lumalamon sa kaligayahan mula sa loob palabas. Puno ang kasaysayan ng mga halimbawa ng mga taong nagkamali rito. Si Lance Armstrong ay isang pandaigdigang simbolo ng paglampas sa pagsubok, hinahangaan ng milyon-milyong tao, ngunit pinili niyang manalo sa hindi tapat na paraan. Sa loob ng maraming taon, nilinlang niya ang publiko, ang kanyang mga kalaban, at maging ang kanyang sarili. Nang mabunyag ang katotohanan, nawalan siya ng mga titulo, respeto at kredibilidad. Mayroon siyang lahat ng nais ng marami, kasikatan, mga tagumpay at salapi. Ngunit wala sa mga ito ang naging sapat upang panatilihin ang kanyang imahe dahil hindi ito nakabatay sa kabutihan. Isa itong masakit na halimbawa kung paano masisira maging ang pinakadakilang tagumpay kapag kulang ang pagkakaisa sa katotohanan. Sa kabilang banda, may mga nakaka-inspire na kwento ng mga taong nanatili ang matatag na pagkatao kahit sa harap ng pinakamalaking pagsubok. Ginugol ni Nelson Mandela ang 27 taon na hindi makatarungang nakakulong. Maaari sana siyang lumabas ng bilangguan ng may pusong puno ng poot, uhaw sa paghihiganti. Ngunit pinili niya ang ibang landas. Mas pinili niyang manatiling tapat sa ideal ng katarungan at pagkakaisa na nagpapakita na ang tunay na lakas ay hindi sa pagganti ng may karahasan, kundi sa pamumuhay ng ayon sa pinakamataas na prinsipyo. Ang kanyang pamana ay patunay na ang kabutihan ay kayang magpabago hindi lamang ng isang buhay, kundi ng isang buong bansa. Sa pang-araw-araw na buhay, mas simple ang paglalapat ng aral na ito kaysa sa iniisip, ngunit nangangailangan ito ng tapang. Ito'y kapag nagpasya kang hindi magsinungaling sa isang sitwasyon para lang magmukhang mas magaling kaysa sa iyong tunay na sarili, kahit pa kapalit nito'y pagkawala ng isang oportunidad. Ito'y kapag tumanggi kang makisali sa isang usapan na naninira sa kapwa na wala roon, kahit pa mga hulugan ito ng pagiging itinakwil. Ito'y kapag pinili mong kumilos ng tama kahit na walang nakakakita. Ang maliliit na desisyong ito na paulit-ulit na ginagawa araw-araw ay bumubuo ng isang matibay, payapa at tunay na masayang buhay. Ipinapahiwatig ng modernong pag-aaral sa sikolohiya na ang cognitive dissonance kapag ang mga kilos ng isang tao ay hindi kaisa ng kanyang mga pagpapahalaga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng stress at pagkabagabag. Kinumpirma nito ang itinuro na ng mga Stoics. Ang pamumuhay ng hindi kaisa ng sariling konsyensya ay isang napakalaking pasanin sa isipan. Sa kabilang banda, ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang mga prinsipyo ay nagtatala ng mas mataas na antas ng kasiyahan at kapayapaan kahit na wala silang gaanong tagumpay sa material na bagay. Si Marcus Aurelius, kahit bilang emperador, ay maaaring naligaw sa mga luho, bisyo at kalabisan. Mayroon siyang ganap na kapangyarihan para gawin ang anumang nais niya, ngunit pinili niyang mamuhay ng simple at nakatuon sa kabutihan. Sa kanyang meditations, patuloy niyang pinaalalahanan ang sarili sa kahalagahan ng hindi paglihis sa tama, anuman ang ginawa ng iba. Ang disiplinang ito ang kanyang paraan upang mapanatili ang integridad sa gitna ng isang mundong puno ng tukso at katiwalian. Ang pamumuhay ng kaisa ng kabutihan ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto, kundi ang patuloy na paghahanap ng pagkakaisa sa pagitan ng pinaniniwalaan at ng ginagawa. Nagdudulot ito ng kapayapaang hindi maibibigay ng anumang bagay mula sa labas. Kapag inihiga natin ang ating ulo sa unan na alam nating kumilos tayo ng makatarungan, hindi ipinagkanulo ang ating konsyensya at nagsikap na maging totoo sa ating mga kilos, makikita natin ang kapanatagang hindi kayang bilhin ng anumang material na tagumpay.
Ito ang matibay na pundasyon ng isang masaya at makabuluhang buhay dahil kapag ang ating mga kilos ay sumasalamin sa kung sino tayo talaga, titigil tayo sa pakikipaglaban sa ating sarili at magsisimulang lumakad ng may kaisa sa ating sariling kakanyahan. Ang mga pagninilay na ito ni Marcus Aurelius ay hindi lamang alingawngaw mula sa nakaraang malayo, kundi isang paanyaya upang baguhin kung paano tayo nabubuhay ngayon. Kung ang bawat isa sa atin ay makakapag-apply ng mga prinsipyong ito araw-araw, kahit paunti-unti, ang buhay ay tiyak na magiging mas magaan, mas makabuluhan at mas kapaki-pakinabang. Ibahagi ang bidyong ito sa isang mahalagang tao, isang taong pinaniniwalaan mong makikinabang sa mga salitang ito dahil madalas ang isang simpleng ideya ay kayang magsindi ng bagong ilaw sa landas ng ibang tao. Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin hanggang ngayon at kasalukuyan na akong naghahanda ng susunod na nilalaman para maipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito. Magkikita-kita tayo sa susunod na video.